Sunod na pag-usapan natin, Digong Duterte at Kibuloy, sabay nalilitisin. Abay, oo nga, no? Magkakasabay. Ba? Dito sa Maynila, nililitis na si Kibuloy sa kanyang kasong qualified human trafficking non-bailable offense dahil si Amanda ang complainant na di umano'y biktima ng pang-aabuso. Tapos ngayon, mayroon ng request, kinukuha na siya ng Amerika sa magitan po ng extradition, extradite. O yun. So, ibig sabihin, kaya sa kinukuha, lilitisin na rin siya sa Amerika. Hindi naman siya kukunin ng Amerika para mamasyal para magturista, hindi. Siya ay kukunin ng Amerika dahil may mga kasong kriminal, sex trafficking, fraud, meron pa daw smuggling, at kung ano-ano mga kaso, criminal lahat yan. Criminal case na sa Amerika, mabigat yan. So kukunin siya ng Amerika, kinukuhan actually, para siya litisin sa California District Court, yung kanyang kasong kinasasangkutan doon. Si Duterte naman, Digong Duterte, by September 23, mukhang hindi na mapupospon. Next month na yan. Actual trial, opening ng trial sa crime against humanity, human rights violation. So itong magkaibigang matagal ng panahon, Duterte at Kibuloy, mukhang parehas sa naging kapalaran. Yung isa nakakulong sa Dahig, ICC. Itong isa nakakulong sa Manila, sa Pilipinas, pero kukunin na ng Amerika. At doon sa extradition na yan, hindi ho yan pwedeng tanggihan ng Philippine government. Pwede lang i-delay, pero hindi pwedeng tanggihan kasi yan ay treaty. At walang kinalaman sa politika itong isyong ito, lalo na po ang usapin kay Kibuloy, kasi bago dumating si Marcos, nandiyan na yung problemang yan. Yung treaty, matagal ng agreement yan between Philippine government at saka ng US. Kaya ho, implementation na lang. So ano yung masasabi? Dalawang issue lang yan, parehong national, parehong controversial. Lahat dito ay mayroon hong karapatang mag-comment ng maayos, professional ang dating, huwag below the belt, o huwag yung suntok sa buwan, o malabo pa sa sabaw ng pusit na comment. Huwag naman ganun. Walang mapupulot na aral na makakabasa pagka ganun kasi. Sabay malilitis at sabay mabubulok sa kulungan ang magkaibigang tunay na si Digong at si Kibulok. Ayan, ako kasi alam niyo naman yun ang consequence ng kanilang mga ginawang kalabisan sa kanilang mga kapangyarihan. Si Digong ay nag-utos ng napakadelikado at nagbigay pa ng reward sa kung sino man ang mga makakagurgur sa mga pinaghihinalaan na gumagamit ng pulburon. O eto namang si Kibulok nambulog ng pastoral niya gabi-gabi, iba-iba. Nako, syempre, labag po lahat yan sa batas. Kung ano ang kaso ni Kibulok sa Amerika, yun din ang kaso ni Kibulok dito sa Pilipinas, di ba? Ang wala lang yung bulk cash smuggling yung kaso ni Kibulok sa Amerika. Wala siyang kaso dito nun pero sigurado tayo, alam yan ng mga kumbaga nakapag-imbestiga dito kay Kibulok na meron ding mga malalaking pera talaga itong si Kibulok na na questionable kung saan ito galing, di ba? Ngayon, alam niyo po, ang pinakatalo talaga dito si Kibuloy. Kasi hindi niya inaasahan na mangyayari to 'Di ba? Nabasura na nga yung kaso dun sa Davao Kumbaga parang parang quits na yun So kampante na siya, okay na, wala na, 'di ba? Kaya lang eto nga at nabuhay dahil nga po parang questionable yung pagkakabasura nung kaso ni Kibuloy. Kaya pinag-aralan ulit ng DOJ. So ngayon, na si Digong ay nasa Dahig, syempre yun ang uunahin ng pamilya. Alangan namang atupagin nila si Kibuloy, wala naman na itong maitutulong kay Digong. 'Di ba? Ganoon naman yun kumbaga, oo nga magkaibigan sila pero 'di ba yung kung ano pa rin ang nagagawa ng isang tao, kung ano ang pakinabang, yun ang kumbaga importante pa rin sa kanila. At alam niyo po, ilang beses na nagkatampuhan yan si Kibuloy sa si Digong. Alam niyo ba na
hindi pa man lang nauupong presidente si Digong, ano pa lang siya, mag-a-assume pa lang as president, pagkatapos ng May 9 election, tinake for granted na ni Digong yan si Kibuloy. O heto, kung gusto nyo panoorin nyo itong balita para makita po ninyo itong saan ba yun? Ito okay, ito ayan Nagtatampo raw kay incoming President Rodrigo Duterte ang malapit niyang kaibigan at masugid na taga-suporta na si Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa tagapagsalita nito, tila binabalewala na raw sila ng susunod na Pangulo. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Duterte Transition Committee, masyado lang daw talagang busy sa ngayon si Duterte. May report si Emil Sumangil. That changes everything. 30 taon ng magkaibigan sina incoming President Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Isa siya sa mga masugid na sumuporta sa kandidatura ni Digong. Pero masama raw ang loob ngayon ni Pastor Kibuloy kay Duterte dahil hindi na raw sila pinapansin ng bagong Pangulo. Hindi niya alam yung kasalukuyang nangyayari sa kampo ni Mayor Duterte, ang ating President-elect. Si Sir Mike Abito itong na-interview po ni ni Emil Sumangil. Dahil siya ay tinuring na consultant ni Mayor Duterte, pero hindi siya isinali o hindi siya kasama doon sa proseso ng Transition Committee. Nako. Mayroon pang tumatawag. Okay, kita nyo si Sir Mike Abe. Siya ang dating spokesperson ni Kibuloy. Kaya nga po maraming alam si Sir Mike Abe sa mga katarantaduhan din ni Kibuloy, tingin ko At dito syempre kapag spokesperson ka, kung ano yung sinabi nung iyong pinaglilingkuran, yun ang nagpadala ng mensahe. Ngayon, ang sabi dito, naging consultant daw itong si Kibuloy ni Digong, pero nung bubuo na ng kanyang mga gabinete itong si Digong, hindi na daw po isinama sa mga meeting ni Digong itong si Kibuloy. So ibig sabihin, di ba, ganun, kumbaga dun sa ganun pa lang na sitwasyon, hindi na nga po naatupag. Kumbaga parang na-take for granted na ito nga sila Kibuloy at sumama nga loob ni Kibuloy. Biruin nyo mga chopper, mga eroplano, pinahiram ni Kibuloy dito kay Digong para sa kanyang pangangampanya noong 2016. Tapos pagkatapos ng May 9 election, May 10 lang daw po yata sila huling nagkausap noong 2016. Tapos pagkatapos nun wala na. Kaya nagtatampo si Kibuloy. Konsulta ng kampo ni Duterte tungkol sa mga plano ng bagong administrasyon maging sa pagpili ng mga susunod na miyembro ng gabinete. 11 araw na nga daw hindi nakakapag-usap si Pastor Kibuloy at si Duterte. Si Pastor mismo ay nagtataka rin kasi ang sabi niya, ako naman ay tutulong kay Mayor since day one. Ang sinasabi po namin dito at sinasabi ni Pastor sa pagmagitan ng mga communication, incoming, outgoing call ni Mayor, President-elect, si Bongo, siya yung Chief of Staff, Executive Assistant, yun talagang kasama ni Mayor. Ang lahat ng tawag ni Mayor ay sa kanya dumadaan. Yung kung sino man. Si Pastor isa sa mga tumatawag dito at yung mga tao niya na pupunta ron para makalapit kay Mayor pero hindi nga nakakarating kay Mayor. Si Bongo, ang Executive Assistant ni Duterte at miyembro ng Transition Committee. Wala pa siyang tugon sa aming mga tawag at text. Humingi naman ng paumanhin kay Pastor Kibuloy. Diba, kita nyo? Ano pa lang yan Hindi pa presidente si Digong, paupo pa lang, ini-snub na. Itong si Kibuloy. What more pa kaya yung ngayon, di ba? What more pa kaya ngayon na si Digong ay nakakulong sa dahig. Di ba? Hindi talaga maaasikaso na ni Digong yan si Kibuloy. Bahala na siya sa buhay niya. Kahit nung nagtatago nga si si Kibuloy, sabi nga ni Digong, 'di ba, sa isang press con niya, sabi, "Wag mo kay damay diyan, bahala ka diyan, kaso mo 'yan." Kung ikaw paano ba sabi doon? Kung ayaw mong sumuko, ikay maaresto.
Yan ang sabi ni Digong kay Kibuloy. Kaya nga, kumbaga, ngayon, oo, talagang pareha silang lilitisin, sabay silang mabubulok sa kulungan, pero mas talo sa kanilang samahan itong si Kibuloy kasi wala pong maaasahan talaga na kahit anong suporta o tulong man lang mula sa Duterte camp itong si Kibuloy. Kumbaga, sariling sikap na siya, sariling lakad na siya. Sariling galaw na kasi wala talaga may tutulong si Digong. Mas kailangan ni Digong ng tulong ngayon, hindi si Kibuloy. Ngayon eto, puntahan naman natin tong pahayag diyan ni Sara Duterte patungkol diyan sa na yan, na nangyari na yan. Namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Ayun, politika daw lahat ang nangyayari kaya Digong at kaya Kibuloy. So, panahon ng pamumuno ni Digong nakasuhan sa Davao City etong si Kibuloy. Hindi ko sure kung ano yung kaso niya na sinampa doon sa Davao City at ito nga po yung naibasurang kaso. Pero dahil nga after reviewin ng DOJ ay nakitaan ng probable cause kaya po naging wanted si Kibulok. So kung sasabihin ni Sara Duterte na pamumulitika ang nangyari kay Kibuloy, di ba? Sino yung namumulitika kay Kibuloy? Kasi panahon pa lang ng tatay ni Digong, panahon pa lang ni Digong, tatay ni Sara, may kaso na po etong si Kibuloy. Dito sa Pilipinas, nabasura yung sa Davao City. Pero yung doon sa Amerika, ongoing. Talagang nag-pursue yung kaso hanggang sa nito nga pong mga nakaraang taon ay lumabas ang wanted poster ni Kibuloy. Diba? So hindi natin alam kung sino yung pumupolitika kay Kibuloy that time. Ngayon, kung dito naman kay Digong, ang kanyang pagkakakulong ay pinupolitika siya, etong warrant of arrest ng ICC ay lumabas po neto lang sa pamumuno ni PBBM. Pero yung kaso ni Kibuloy, 2019 pa ba? 2018? Di ba? Matagal na. So, ibig sabihin, yung pinakamataas na pwesto sa ating bansa noong panahon ni Digong ay pinupolitika. Meron bang tao na kababangga o kakalaban kay Digong noong time na yon na tungkol sa politika? 'Di ba? Ang kalaban lang naman noon ni Digong si Trillanes. So, yun siguro ang namumulitika. Si Trillanes kay Digong, hindi si PBBM kay Digong. 'Di ba? Kasi wala namang pamumulitika doon talagang may complainant, totoong merong mga nangyaring krimen, totoong merong pong mga witness, at meron po talagang naghahanap ng hustisya para sa ating mga kababayan noong panahon na yon. Kaya kung nakasuhan man si si Digong doon sa ICC, sino namumulitika kaya? Yung sinasabi ni Sara Duterte na yan yung kanilang mga pagkakakulong ay dahil sa politika. Kasi kung dahil sa politika po sila na kulong, napakadali lang pong labanan ng kanilang mga abogado ang mga pangyayari. 'Di ba? Kunwari kung pinupolitika lang si Digong, 'di ba? Pwede kaagad siya na kumbaga i-absuelto ng ICC at kumbaga hindi siya kumbaga aabot na sa punto na magkakaroon pa ng warrant of arrest. Kung pinupolitika kasi naiba na presidente na si PBBM. 'Di ba? Kung sasabihin naman na pinupolitika itong si Kibuloy,
paano rin, di ba? Hindi naman politiko si Kibuloy. Ngayon, eto pa. Dito pa mas talo si Kibuloy. Bakit? Kasi si Kibuloy, meron pong sabi nga ng mga ilang mga vlogger at ilang mga malalapit kay Kibuloy, meron daw po siyang 7 to 8 million na miyembro. Sabi pa ni Kibuloy sa isang audio ba yon? Audio recording nung nagtatago siya. Parang 7 to 8 million daw yung mga miyembro ng kanyang KOJC. So, sige, kung 7 to 8 million, okay, ang dami niyan. 'Di ba? Ngayon, ito namang si Digong, 'di ba, nung panahon po ng kampanyahan nung 2016 at nagkaroon ng eleksyon, ay nasa 16 million ang nanalo. Ang nagpapanalo pala dito kay Digong, 'di ba? So 16 million ang bumoto kay Digong. Ngayon, meron pong pahayag itong si Sara Duterte patungkol diyan sa mga bumoto kay Digong. Kasama na ako doon 2016. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Diba? Baka po para po mas maintindihan niya, ulitin pa natin. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Ayun. So, 16 million daw po bumoto kay Digong, i-jailbreak na daw po yung dahig. Alam nyo, kapag nagkatotoo yan, 16 million ang pumuntang Pilipino doon sa the Netherlands, kasama ako kasi bumoto ko kay Digong noong 2016 Kung pupunta kami lahat doon na bumoto kay Digong, pagpalagay na lang natin yung bumoto kay Digong, mga 200,000 na mga matatanda. Pagpalagay mo na lang, 1 million na. Ang kunwari, 1 million ang bumoto ng mga senior citizen kay Digong, hindi kasamang pupunta sa dahig. 15 million na lang na botante. So kasama ko, yung iba pang mga bumoto kay Digong. Pupunta kami lahat sa dahig. I-jailbreak namin kunwari si Digong doon. Baka kaya nga. Kunwari, kasi 15 million tayo Kunwari lang yung 1 million mga senior. Hindi na kaya nun syempre makipaglaban kasi jailbreak. Syempre, tayo, bubuksan natin yung kulungan ni Digong, kukunin natin siya. Tapos dadali natin sa kung saan. So, yung pong ganyang plano, kung talaga nga itutuloy yan, mga 16 million o 15 million nga po, sapat na yan. Sa dami natin. 'Di ba? Pagpalagay mo na lang, ipagtanggol si Digong ng mga gwardiya doon. O kumbaga, pigilan tayo na itakas si Digong. Ilan lang naman ang bala ng mga mga sandata ng mga bantay ni Digong doon. Pagpalagay mo na lang, meron silang 10,000 bala. Pagpalagay na lang natin 10,000 bala. O kunwari magurgur yung 10,000 tao, di meron pa tayong 14,990,000 pa na tao na nandoon. So, pwede nga nating kaya natin. 'Di ba? Kaya lang ito lang ang malaking tanong. Sino ang gagastos sa ating pamasahe? Alam niyo si Sara Duterte, mukhang nag-hallucinate na 'to Biruin mo 16 million daw na tao pumunta na sa dahig. Kung sasama ako doon, libre, pwede. Kung lilibre nyo kami pamasahe, sasama ako doon, maibablog ko pa. Ang pagpunta doon sa dahig, biruin mo, 15 million tayo. Na kunwari, mga bumoto kay Digong, pupunta tayo doon, sasama talaga ako. Ngayon, yung 7 to 8 million na bumoto na miyembro naman ni Kibuloy, yun ang problema. Kasi yung 7 to 8 million na mga naniniwala kay Kibuloy,
karamihan dyan yung mga aswang, mga impacto, mga duwende, mga sirena, mga syokoy, mga manananggal. So, wala, hindi kayang ipagtanggol si Kibuloy at hindi nila yan magagawa. Bakit? Kasi, sila lang naman ang naniniwala na 7 milyon o 8 milyon sila. Dahil ang totoo, wala pa pong 100,000 ang miyembro ng KOJC dito sa ating kapuluan, dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Wala pa pong 100,000. At kung talaga pong 7 to 8 million ang miyembro ng KOJC, sigurado ko panalo si Kibuloy as senators. Kasi kung ganyan po karami ang miyembro ni Digong, ang mga sumusuporta kay Duterte, iboboto rin itong ito kung nanalo yan si kung totoong marami ang miyembro ng KOJC, bakit ang nanalo si Marcoleta na ang miyembro ng INC o Iglesia ni Cristo ay nasa 3 million lang, 3 to 5 million, pagpalagay mo na kung 5 million. Ang KOJC daw 7 to 8 million. Bakit mas nanalo pa si Marcoleta? Di ba? Kaya alam nyo po, itong mga pahayag na ito ni Sara Duterte na itataka si Digong, sana mapanood yan ng mga taga-ICC at hindi payagan ang interim release nitong si Digong. Dahil kapag ganyan po ang kaisipan ng isang anak ng dating presidente, delikado po yan. Dahil hindi niya nahihintayin yung 16 million o 15 million o 14 million na bumoto kay Digong. Siya nagagawa niyan. Baka kaya nga punta ng punta yan sa sa dahig, sa ICC. Baka pinagpaplanuhan na nilang itaka si Digong pag nabigyan ng interim release Alam nyo, mayroon akong napanood na na parang international news. Bangladesh yata yun yung sinabi na pwedeng pagdalhan kay Digong kung sakaling mabigyan po ng interim release doon sa sa ICC. Sa Bangladesh daw po pwedeng dalhin si Digong. Alam natin ang Bangladesh parang magulo ding bansa yan At hindi po talaga kumbaga madaling silawin sa pera ang mga tao diyan dahil mahirap lang daw po ang buhay ng mga tao diyan. Paano kung ganun ang gawin ni Sara at ng kanyang mga kapatid? Itaka si Digong. Makipagkuntyabahan sa mga grupo doon sa Bangladesh. Di wala na, di ba? Nakatakas na si Digong, hindi na mapagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Kaya, di ba, ang dapat kay Digong ay hindi po bigyan ng interim release at hayaan na lang na mabulok doon sa ICC at litisin ng litisin para, di ba, sa September 23 meron siyang paglilitis. Kung siya po ay mabigyan kasi ng interim release, delikado. Alam natin makapangyarihan si Digong. Kahit na hindi na yan nasa Malacanang, meron pa rin kumpas ang kamay niyan at delikado po yan. Lalo na pag yan ay nakalaya, nabigyan ng interim release, pwede pong yan hindi na talaga makuha ng ICC muli at hayaan na lamang magtago sa mga bansa na hindi po kasali ng ICC. Di happy si Digong at si Kibulok lang nabubulok sa kulungan. Kaya sana mapanood yan ng mga taga-ICC yung video na yan ni Sara Duterte para talagang walang interim release na mangyari kay Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko nito. Thank you po Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan. Maraming salamat sa yung mga information na binibigay sa amin. Walang fake news kay Sir Mike Abe. So yun lamang po, maraming salamat. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.